Chapter 12. Amen. Verses 1 and 2. Ready? Basahin po natin. Ready, go. I beseech you, therefore, brethren, by the mercies of God, that ye present your bodies a living sacrifice, holy, acceptable unto God, which is your reasonable service. And be not conformed to this world, but be transformed by the renewing of your mind, that you may prove what is that good and acceptable and perfect will of God. Matthew chapter 7. Our main text sa series of lesson ng the fruit of or fruits of salvation in our life. Okay? Matthew chapter 7 and verse 20. Matthew chapter 7 and verse 20. Ready? Basahin po natin. Ready, go. Wherefore by their fruits you shall know them. It is not always about yung bunga mo, literal na may bunga kang kapwa mo mananampalataya o may bunga kang tao din, which is dapat naman talaga nagbubunga tayo. Sabi ng Bible, we should bring forth fruit. At kung ikaw ay Kristiyano, ay dapat nagbubunga ka rin ng kapwa Kristiyano. Ibig sabihin, yung mga madadala mo ay yan ay mananampalataya sa Panginoon at magre-remain. So ibig sabihin, another Christian yun. Magsusunod din sa Panginoon. Amen? But this time ay nag-usapan natin yung kung ano yung bunga ng iyong buhay. Amen? No? Sa pamagitan ng bunga ng iyong buhay, malalaman kung sino tayo. Kaya nga, dapat ay merong bunga ang kaligtasan sa ating pong buhay. Hindi po natin sinasabi na yung mga magagandang bunga na yan ay yan yung ebidensya or ito yung paraan para ikaw ay maligtas. Na dapat magkaroon ka muna ng bagong buhay, dapat magkaroon ka muna ng magandang pananalita, dapat magkaroon ka muna ng ganito ganyan para maligtas ka. No! Kundi, ang kagandahan niya nito ay yung testimony natin. Doon makikita na tayo bilang ligtas, na dati ikaw ay ganito, pero ngayon, nababago ka na. Amen. Amen? So, ibig sabihin, nagbubunga. Ang ating po dapat kalalagayan ngayon ay doon tayo sa ibaba.
Amen? Dapat hindi po tayo sa lugar na kung saan ay nasa paglilingkod sa Panginoon. Sino ba naman ang tatanggap sa atin, tayo ay isang magnanakaw, tayo ay isang mamamatay tao, tayo ay isang maduming basahan, pagkatapos tatanggapin niya tayo sa kanyang tahanan? Amen? Kaya nga, pero salamat nandito tayo. It's because of the mercies of God. And Apostle Paul appeals not because of our merit, amen, but because of the mercy of God. Kung ibig sabihin lamang po nito, kung tayo nga ay iniligtas ng Panginoon from the punishment of hell, kung tayo nga ay naialis ng Panginoon doon sa apoy ng impyerno, dahil may awat habag ang Diyos sa atin, yung paglilingkod pa kaya ay hindi natin magagawa. Maaring sabihin natin na, kasi ako po ay may problema, kasi ako po ay may ganito, hindi ko po kasi kaya. Merong biyaya ang Diyos. And merong habag ang Diyos, mga kapatid. Dapat lamang natitingnan natin ito, mga kapatid, na pribilehiyo natin, na kung tayo po ay tatawagin, kung tayo ay, alam mo sa simbahan, kung ikaw man ay inutusan, ikaw man ay pinakisuyuan, ikaw man ay merong gagawin dyan, pribilehiyo po natin yan. Amen? Ikaw ay pinatugtog, ikaw ay pinag-usher, ikaw ay pinagwalis, ikaw ay pinagpunas. Privilege natin yan, mga kapatid. At tandaan po natin that the fruit of salvation is not merely belief, but it is a life that is surrendered, sacrificial, and sanctified. Yan yung buhay natin, surrendered, sacrificial, and sanctified. Yan ang bunga, mga kapatid, ng salvation sa ating buhay. Bunga tayo ng isang surrendered life, amen, ng isang sacrificial, at ng sanctified. Remember that Jesus Christ was sanctified. Siya ay inihiwalay ng Ama para lamang sa atin. At yung ating buhay ay bunga ng kanyang pagsasakripisyo, bunga ng kanyang surrendered life. Ano sabi ng Bible? In the volume of the books, I came to do thy will, O God. Sinurrender ng Panginoon. Ay, yung kanyang buhay, wala siyang reklamo sa Ama. Bagamat sabi niya, if it is possible, please remove this cup from me. Nung siya ay nagnanalangin doon sa Gethsemane, at ang sabi niya, Ama, if it is possible, remove this cup from me. Yung koronang tinik na ipapataw sa kanyang ulo. Pero ang sabi niya, nevertheless, not my will. Amen? But thine be done. So, yung kalooban ng Ama ang nakapangyari. So, meron siyang surrendered life. At ang ating buhay ngayon na tinatamasa ay bunga ng surrendered, sacrificial, and sanctified life. Amen. Kaya nga, tayo bilang mga mananampalataya, ano yung una? Number 1, ang sacrificial, ang ibig sabihin kapag ikaw ay naglilingkod sacrificially, ay ibig sabihin, nagbibigay ka ng, number 1, giving time, talent, and treasure for God's work. Amen? At yan po yung ating kanina, umaga. Amen? Ngayon, mabilis lang tayo ngayon, 2 points na lang. Amen? 2 points na lang. Okay. So, pangalawa, serving God sacrificially is serving in love. Hello? Serving in love even when unnoticed or unrewarded. Serving in love, ibig sabihin, hindi po in love ako kaya ako magsaserve ngayon. Hindi. Serving in space. May space po yun, in love. Amen? Ibig sabihin, naglilingkod ka ng may pag-ibig, even when unnoticed or unrewarded. Hindi ka umaasa na ikaw ay manotice, panotice naman, Lods. Yung mga vlogger, panotice naman. O kaya, hindi man lang ako na-notice ni pastor. Samantalang ako may pinakamalaking offering.
Samantalang ako ang may pinakamagandang boses. Samantalang ako ang may pinakamalaking sacrificial giving. Kapatid, hindi po tayo naghihintay na manotice tayo. Amen? Para maglingkod. Hindi tayo naghihintay ng reward sa mga tao. Katulad ng mga Pariseyo. Anong sabi ng Biblia sa mga Pariseyo? Ang mga Pariseyo, kapag nanalangin, nakuha na nila yung kanilang reward. Bakit? Kasi pag nananalangin ng mga Pariseyo, lalabas sila dyan sa kalsada. Pagkatapos, dyan, paparinig pa nila yan. Maglalagay pa sila ng mga ng microphone at saka ng speaker, tapos para marinig sa buong sanlibutan na nananalangin sila. Bagamat ko sinasabing mahiya ka mahiya ka pag nanalangin at huwag kang makikita ng iba, hindi po ibig sabihin yung ganun, mga kapatid, no? Pero yung mga Pariseo, mga kapatid, parang may naalala tuloy ako, no? Pag tuwing mahal na araw ba yun, yung ang lakas ng speaker pagkatapos, no? Nang si Judas ay nadulas, sampung ipinalagas. Pag nagpapasyon, ano, merong speaker, pagkatapos buong barangay, no? Anong sabi ng Panginoon? Nakuha na nila yung reward nila. Ano yung reward na yun? Oh, nagpe-praise sila. Yung nanotice sila ng mga tao. Yung sila ay hinangaan ng mga tao, pambira, hating gabi na, talagang nagpapasyon pa rin sila. Ayun sinasabi ng Biblia, mga kapatid, no? Pero tayo po bilang mga iniligtas ng Panginoon, hindi tayo maglilingkod because of reward ng ibang tao o kaya manotice tayo, mga kapatid. Ano sabi ng Bible? Holy, acceptable unto God. Hindi natin hinihintay na ma-accept tayo ng tao bago ka maglingkod. Amen? Hindi mo kinakailangang ikaw ay accepted ng lahat ng mga tao dito sa church bago ka maglingkod sa Panginoon. At salamat sa Panginoon, hindi yun ang hinanap natin. Kaya ang kakapal ng mukha natin maglingkod. Amen? Di ba? Aba, siyempre, pribilehiyo na ito eh. Oh, hindi natin kailangan, kung ayaw mo sa boses ko, basta ako'y aawit para sa Panginoon. Amen. Oh, kapatid, hindi mo kailangan accepted ka ng Diyos. Remember, ang approval na hinahanap natin, yung approval ng Diyos. Kaya kung ikaw ay maglilingkod, aawit, kung ano man ang gagawin mo, do it heartily as to the Lord and not unto men. Oh, the world values recognition, applause, awards. Hindi po yan ang hinihintay natin, mga kapatid. Pero alam niyo po, ang binavalue ng Panginoon ay yung faithfulness and humility sa ating paglilingkod. Kahit marahil hindi ka man pinalakpakan, o kaya hindi ka man na-notice, galing nyo galing yung kumanta, galing yung umawit, ang ganda ng boses mo. Hindi ka man na-notice, hindi ka man hinangaan ng iba, amen, mahalaga, faithful ka sa Panginoon at ikaw ay mapagpakumbaba. Amen, humility. Pag sinabing humility, handa ka magpaturo, handa ka magpabago, amen. Ibig sabihin, ibababa mo yung pride mo. Ano yung pride mo? Ikaw yung nasusunod. Ano yung pride mo? Ikaw dapat ang magaling. Ano yung pride mo? Ikaw dapat yung nasa itaas. Ano yung pride mo? Ikaw dapat yung marunong. Ano yung pride mo? Hindi ko na kailangan ng tagapagturo. Kaya ko to sa aking sarili. Yan yung pride natin. Pero, ang nais ng Diyos is humility. Alisin mo lahat yan. Amen? Matututo tayong magpaturo. Yan yung binavalue ng Panginoon. Yan yung ina-approve ng Panginoon. Your faithfulness and humbleness of mind. Amen. Ano sabi ng Bible? No? Holy and acceptable unto God. You know what? Holiness and acceptability in God's eyes are often unseen by man. Maaring hindi nakita ng tao yung iyong ginagawa, pero nakita ng Diyos. Amen? Actually, Isaac, yun po yung kanya. Yun sana, lesson natin yun, Isaac. Ang kanyang buhay ay quiet. Hindi siya nakagawa ng mga malaking bagay. Hindi siya humati ng dagat. Hindi siya gumawa ng arka.
pero siya ay nakita ng Panginoon yung kanyang pananampalataya. At bakit ano yung significance ng buhay ni Isaac, mga kapatid? Pinagsama ko na, mga kapatid, ha? Sapagkat yung kanyang pananampalataya ay nanampalataya siya sa mga bagay na hindi niya na makikita. Biro niya, binless niya ang kanyang 2 anak, hindi naman niya alam kung ano magiging future. Amen? Yan ang buhay, mga kapatid, na meron si Isaac. At nung siya'y pinahiga na doon, bagamat ang kilala doon, mga kapatid, ang mas kilala doon ay si Abraham. Kasi nag-offer si Abraham. Pero kung ikaw yung i-offer, alam mo yung, kasi kung ikaw ay tao sa lugar na yon, nung time na yon, alam mo kung bakit ka pahihigain doon sa altar. At nakikita yun ng mga bata kung paano ino-offer ang mga hayop, at pag inilagay ka na, inilatag ka na doon, alam mo yun, ikaw ay talagang, ako pala ang i-offer. Pero nung pinahiga doon si Isaac, nag-retaliate ba siya? Yung ikaw ay pahigain pa lang doon. Halimbawa ikaw, kasi alam mo yung gagawin eh. Kasi sabi nga ni Isaac, di ba, nung sila ay naglalakad, paakyat doon sa Mount Moriah, asaan yung alay? Amen? Behold the wood. Where is the fire? Amen? So, ibig sabihin, alam ni Isaac kung paano mag-offer at anong nangyayari kapag may ino-offer. Pero, nung si Isaac ay pinahiga na doon sa altar, halimbawa ikaw yun, alam mo yung gagawin, alam mo yung ginagawa kung bakit naandun. Pag ito sinabihan ka, higa na doon, ano ko? Diba? Alam mo yun? Right. O kaya, halimbawa doon sa Katayan, sa palengke, ikay binuhat at inilagay ka doon sa tagtaran. Teka lang, ano ka? Diba? Pero si Isaac, makita mo yun, kapatid. Nakita mo si Isaac, hindi siya nag-retaliate. Handa si Isaac na tumawag, ano yan? Itlin ha. Patayin yan, ha? Patayin yan. Tayo, tayo, opo. Ikaw, ano ka? Ha? Pinatulog kita, gigisingin kita dyan. Dapat hawakan mo ito, sabi mo, Amen! Yan. Hawakan mo yan. Yan, very good. Bibigyan kita ng unan dyan, tsaka ng kumot. Kailangan sanayin natin at i-train ng mga batang yan. Kapatid, si Isaac, mga kapatid, hindi siya nag-retaliate. Alam niya kung ano yung gagawin doon, pinahiga siya, hindi siya nagreklamo. Ganyan din ang pananampalataya ni Isaac kahit nung bata pa siya. Amen? Yung kanyang cooperation. Cooperation niya dahil alam niya na ang Diyos ang nag-uutos sa kanyang tatay. Kapatid, so yan yung buhay ni Isaac. At marahil hindi man makita ng ibang mga tao yung kanyang pananampalataya, na-recognize ng Diyos yun, mga kapatid. At hindi kinakailangan palagi makita tayo at tayo ay maging sikat tayo o manotice tayo ng mga tao para sabihin natin na may kulay ang aking paglilingkod. No. Kahit hindi man nakita ng tao yan, alam mo na ginawa mo yan para sa Panginoon, ang Diyos ang nakakita niyan. Amen? The true fruit of salvation is seen. Nakikita po yan when believers serve not for praise, but from pure love. Amen? Not for praise. Kapatid, ang galing mo Hindi yun ang ating hinahanap. Amen? Kung minsan nga yung pagpinuri ka, di ba? Yung alam mo yung pagpinuri ka, pagkatapos mong mawit, o kaya pagkatapos mo mag-soul winning, ang dami mong dalang bisita, ang galing mo, parang ang hirap tanggapin, Yung pag ikaw ay pinurin, ang galing mo, hindi, ang Panginoon. Di ba? Pero pag pinatulan mo yon, wala Ako lang talaga ang, alam mo na. Pag pinatulan mo yung ganong praise ng tao, delikado ka. Kapag merong humanga sa'yo, praise the Lord, hinangaan ka. Pero sabihin mo sa kanila, hindi ako yon, ang Diyos. Ginamit lamang ako ng Panginoon. Amen? Ganda ng boses mo Purihin ang Diyos ang nagbigay sa akin para gamitin sa Kanya. Amen? Bilang mga mananampalataya, be humble, amen, and be faithful.
Oh, kahit man magaling ka, kahit naman ikaw ay masigasig, pero kung hindi ka faithful, yung kasigasigan na yan, sandali lang yan. Amen? Pero ang kakaibahan po ng faithful, ang kagandahan na ikaw ay faithful, minsan, yung pagiging masigasig mo, minsan nawawala, di ba? Dahil sa mga kadahilanan. Pero ang mahalaga, nagpapatuloy ka. Amen? Hanggang sa muli, ikaw ay muli makabangon, lumakas, at pagkatapos maging masigasig ulit. Amen? Faithfulness and humility, mga kapatid. Oh, we serve not for praise, but from pure love. Serving, number 2, serving in love, even when unnoticed or unrewarded. Tingnan niyo po in John chapter 12. John chapter 12. John chapter 12. Basahin po natin yung verses 1 to 8. Okay? Ready? John chapter 12 verses 1 to 8. Ready, go. Then Jesus, basahin po natin. Ready, go. Then Jesus, 6 days before the Passover, came to Bethany, where Lazarus was which had been dead, whom he raised from the dead. There they made him a supper, and Martha served. But Lazarus was one of them that sat at the table with him. Then took Mary a pound of ointment of spikenard, very costly, and anointed the feet of Jesus, and wiped his feet with her hair, and the house was filled with the odor of the ointment. Then saith one of his disciples, Judas Iscariot, Simon's son, which should betray him, why was not this ointment sold for 300 pence and given to the poor? This he said, not that he cared for the poor, but because he was a thief and had the bag and bare what was put therein. Then said Jesus, let her alone, against the day of my burying hath she kept this. For the poor always you have with you, but me you have not always. So si Judas, kunwari pagagamitin yung poor, pero sa totoo, wala sa kanya ang Panginoon. Pero itong si Mary, mga kapatid, si Mary of Bethany, ay na-notice ng Panginoon. Amen? Sa kanyang ginawa. Nakakalungkot itong si Judas, hindi naman kanya yon, nagre-reklamo. Amen? Ay, ang mahal-mahal yan. Alam niyo po, yung very costly, na kung tawagin, ibig sabihin, very expensive. Oh, very expensive. Alam niyo po, ayon sa mga scholars, Bible scholars, ang value po ng pabango na yan ay one year salary. Pero binasag lang ng babaeng ito para ipanghugas sa paa ng Panginoon. Gamit ang kanyang buhok. Amen? And the odor, hindi man lang na-appreciate ni Judas yung bango, pero na-appreciate ng Diyos. Amen? Ng Panginoong Hesukristo. Alam mo, marahil yung iyong time na binigay, yung treasure, yung talent, ay hindi man alam ng iba na last mo na yan. Hindi alam ng iba na kailangan mo yan, pero binigay mo pa rin. Pero hindi mawawala sa paningin ng Diyos yung iyong ginawa. Amen. Hindi mawawala sa paningin ng Diyos yung iyong ginawa. Mary took expensive ointment, worth a year's wages. Pero inanoint niya sa paa ng Panginoon. Kahit man i-criticize siya ng mga ibang tao. Ba't po ginawa yun? Pwede yung ibenta yan, ibigay sa mahirap. Parang di ba kayo din kung minsan kinikriticize? Hindi ba pwedeng umaga na lang yung simba nyo? Aba, buong maghapon eh. Baka kayo lumampas sa langit. Ang matindi pa nun, sabi nung iba, baka napalitan nyo na ang Diyos. Mga salitang, alam mo yung salitang hindi sila nag-iisip sila.
Hindi po. Di ba? Ay, hindi sila nag-iisip sa kanilang sinasabi. Pero kahit may mga ganong criticism, mga kapatid, just go on. Amen? Just go on. Kahit na binubuli ka ng kapatid mo, amen? Just go on. Pero alam niyo po, anong sabi ng Panginoon kay Judas? Let her alone. Amen? Lubayan mo nga. Ba, ikaw pa nang hinayang, hindi naman sa'yo yan, pabango niya yan. Huh? Let her alone. She hath wrought a good work upon me. Sabi ng Panginoong Kristo. Mga kapatid, hindi mo mawawala. Ang ibig ko lang sabihin dito, at ang ibig sabihin dito, mga kapatid, ng verse na ito, hindi mo mawawaglit sa paningin ng Diyos yung bawat mong binibigay, effort, yung time na binigay mo, yung pagod, amen? Para sa gawain ng Diyos, hindi po yun mawawala, hindi makakalimutan ng Panginoon. Amen? He will not forget your labor of love. Hindi po yun makakalimutan ng Panginoon. Kaya nga, sabi ng Biblia, your labor will never be in vain in the Lord. Hindi mo wala ng kabuluhan. Bakit in the Lord? Maaaring sa tao kasi, walang kabuluhan yung ginagawa mo. Marahil sa paningin ng iba, ay walang saysay ang iyong mga ginagawa. Amen? Pero sa harapan ng Diyos, hindi po yan mawawala ng kabuluhan. 1 Corinthians chapter 15 verse 58, di ba? Your labor is not in vain in the Lord. At yan yung inawit nyo kanina. Dapat yan yung naunawaan mo, amen? Na habang inaawit mo yan, ay dapat bumabalik sa iyong kaisipan, sa iyong puso, na marahil yung mga nagawa mo, o kaya yung time na nasayang, marahil dahil ikaw ay pumunta ng conference, ikaw ay umatin ng church, ikaw ay naglakad, ikaw ay napagod, ikaw ay nag-effort. Sabi ng Biblia, it will never be in vain. Amen. It's not in vain in the Lord. Hindi po yan mawawala ng kabuluhan. Kapatid, Mary didn't serve for applause. Hindi para sa ipalakpakan. In fact, ang natanggap pa nga niya ay criticism. Kinriticize pa siya, amen? But she served because she loved. Amen? Na-realize niya that siya ay minahal ng Panginoon. Sino lang itong aking ibibigay. Hindi ko makalimutan yung testimony ng isang miyembro sa Manila, sa CBBC Manila, na kinikwento ni Pastor Earnhardt. Na yung isang miyembro, gulat siya, ay nag-donate ng isang brand new L300. Magkano yun? Million din yun? Or yung panahon na ata na yun ay mga nasa 800 plus or 700 plus ang presyo. At sabi niya, kapatid, masyado atang masyado atang malaki ito. Anong sabi niya? Sabi nung miyembro, kulang pa yan sa ginawa ng Panginoon sa buhay ko. Amen. Kung ganun lamang kung ganun lamang yung nasa puso natin, kung bakit tayo naglilingkod, bakit tayo nagbibigay, bakit tayo nag-e-effort, bakit natin binibigyan ng time yan, mga kapatid. Amen. Pagpapalain ng Panginoon ang gawain po dito. At ako po naniniwala na kung bakit ka naandito dahil alam mo na ikaw ay niligtas ng Panginoon. Ikaw ay minahal ng Panginoon. Amen. That's why we need to serve God in love, even when unnoticed or unrewarded. Hindi tayo naghahanap ng palakpak ng tao. Hindi tayo naghahanap ng na ma-notify tayo. Hindi tayo naghahanap na tayo ay batiin at hangaan nila. Kaya tayo naglilingkod sapagkat alam natin minahal tayo ng Panginoon. And He is worthy of our service. Amen. And that act, though unnoticed by men, pero alam niyo po, memorable sa Panginoon yung ginawa ni Mary. Mary of Bethany. Maraming Mary yun, di ba? Amen? Ikaw, sino ka? Amen. Alam niyo po, ang isang sundalo, ako'y sa mga naririnig kong mga testimony ng mga sundalo, hindi po sila lumalaban for medals. Ano naman nila yun? Sige nga.
kung sila ay pagdating doon sa gera, ay tinamaan ka na. No? Buti sana kung Ilongga yung sundalo. Diba? Diba? Oh, tugsyong. Aray ko, tinamaan na ako. Ouch. Diba? Oh. Hindi po sila lumalaban for medals, but out of loyalty to country. Amen? Alam niyo po, maraming nagsasacrifice na hindi natin alam, hindi natin nakikita. But they standing guard in darkness, fighting without fame. Amen? Lumalaban sila na kahit hindi alam ng maraming tao. Ano sila sa bundok, binabakbak na pala sila doon. Hindi alam ng maraming tao, just to protect the country. Amen? You know what? Ang kanilang motivation, yung kanilang devotion sa kanilang trabaho. Kaya nga, choir member, hello? Choir member? Oh, tabihan mo na. Tabihan mo. Para ikaw ang kanyang sandalan. Huwag ka lang aawit ng sandal ka lang. Sige lang. Baka maalala nila Brother John sa ni Ma'am Lolo yung kanilang theme song. Sige lang, sandal ka lang at huwag mong pipigilan. Ang kapatid, kumusta yung devotion mo sa iyong ministry? Yung pagiging choir member, devoted ka ba dyan? Amen? Meron na tayong bagay, meron tayong mga avenue pa kung saan tayo dapat maging devoted. Amen? Yung ministry mo. Oh, usher. Diba? Ganun talaga. Ang usher lagi nakatayo. Di, okay lang bro. Wala naman tayo masyadong mga batang ano dyan. No? Pero yun mga kapatid. At ang mga choir member, di ba? Paano pag dumating na yung panahon na sabihin, wala nang kopya ha? Devoted ka sa iyong ministry. Di ba? Walang nag-iimi na choir member, di ba? Sabi ng ibang mga medyo may edad, naku po, pastor. No? Ay, dapat itong mga medyo bata-bata, umpisahan nyo na yung walang kopya. Dapat kasi, minememorize mo na yan. Check nyo na kaagad. Mamaya, meron naman ng kanta, di ba, para next week? Dapat kunin nyo na yung lyrics pagkatapos habang naglalaba ka, habang naguhugas ka, tapos pagdating na kinasunod ng linggo, ba't di mo na-memorize? Pastor, sabi mo kasi habang naguhugas, hindi naman po kasi naguhugas sa amin eh. Literal ka talaga. Kung ikaw ay medyo bata-bata, medyo matalas pa yung memory mo, amen? Medyo matalas pa yung memory mo. Medyo pagbigyan natin yung mga medyo may edad, pero baka mamaya sila pa ang mas mauna makasaulo ng mga lyrics. Kasi pag devoted ka dyan, gagawan mo yun ng paraan, amen? Gagawan mo ng paraan. Yan ang motivation ng mga sundalo, mga kapatid, devotion sa kanilang ginagawa. Yung ginagawa mong yan ay hindi naman para kung kanino, para sa Panginoon. Amen? So, tayo po bilang mga mananampalataya, we serve not for what we can gain, but because we have already gained everything in Christ. Remember that we are heir with Christ. Tagapagmana tayo ng kung anong mamanahin ni Kristo. Nasa atin na, binigay na sa atin. Sabi ng Bible, but as many as receive Him, to them gave He power to become the sons of God. Anak ka na ng Diyos. Amen. Sabi ng Bible, therefore no more condemnation to them which are in Christ Jesus. Wala na tayong kahatulan. Nasa atin ang lahat. Ano ba ang hahanapin natin sa ating paglilingkod? Anong gain pa yung hahanapin samantalang we have already gained everything in Christ? Nasa atin na, kapatid. Ang kagandahan nito, iniligtas na nga tayo ng Diyos, minahal na nga tayo ng Diyos, inalis na nga tayo sa kahatulan sa impyerno, samantalang yun ay sapat na, pero pinagpapala pa rin niya tayo.
sa iyong paglilingkod sa Kanya, pinagpapala ka pa rin niya, sinasagot niya yung ating mga panalangin. That's the reason why we must serve God. Why? But dahil sa kabila ng lahat, pinagpapala pa rin niya tayo. Nagpo-provide pa rin siya sa atin, iniingatan niya pa rin tayo. Amen. Samantalang okay na dapat lahat yun, saved na naman ako, okay na sa akin yun, solved na. Kahit ano mangyari sa akin dito, okay na sa akin, alam ko ako'y ligtas, ako ay kasama mo, Panginoon, someday sa sangkalangitan. Pero hindi. Pinagpapala, sabi ng Bible. I will bless thee, sabi ng Bible. Yan ang pangako ng Diyos sa kanyang mga anak, pagpapalain niya. Amen? So, do you only, ang tanong, do you only serve when it's visible? Tira mo sa church, minsan hindi natin napapansin, sa mga pagpumunta tayo sa malaking church, makita natin yung ambience, pero nakita mo ba yung mga nagpunas dyan, yung mga naglinis dyan, tapos yung sound effects, yung sounds, nakita niyo ba yung mga nasa audio? Minsan hindi. Amen? Yung mga wire na nakakabit doon para gumapang yung tunog papunta sa microphone mo at sa speaker, di mo man nakita yung mga nagkabit ng wire na yun. Amen? Pero hindi sila visible, pero sila ay naglingkod. Kita sila ng Panginoon. Amen? Are you willing to clean, set up chairs, pray for others, encourage quietly without credit? Ibig sabihin, uy, alam mo ba, alam nyo kung sino yung nag-ayos ng upuan? Huwag mo nang hintayin yun, amen? Hindi na kinakailangan, ang ganda ng ating ng ating upuan, credit to, si Rufus ang may gawa niyan. Hindi mo kinakailangan i-notice ka pa sa ganyan. No? Hindi mo kailangan magpabanggit pa yung pangalan mo. Nakita niyo yan, tabi-tabingi, hindi na yan si Rufus. Without credit, amen. Kaya nga maging sa ating giving, hindi tayo nagpapalakihan ng nagpapataasan ng kamay pagkatapos, Pastor, ito yung akin ha. Ito. Hindi, kapatid. Bago mo pa naman dalhin dito yan, nakita na yan ng Panginoon. Alam na ng Panginoon yung puso natin. Alam na ng Panginoon nung piniprepare mo yan. At nung piniprepare mo yan, in fact, sa Kanya mo pa nga hiningi yan Panginoon. Gusto ko po talaga mag-offering sa'yo. Amen? Itong aking natitira, i-offer ko to sa'yo. Dapat pinagpipray mo na yan bago pa. Even sa preaching, mga kapatid, kailan po na-offend ang mananampalataya sa preaching? During preaching? No! Na-offend ang mananampalataya sa preaching kasi before the service, hindi ka nag-pray. Amen? Di mo pinag-pray na, Panginoon, please talk to me through the preaching of the Word. Bigyan niyo po ako ng encouragement sa salita ng Diyos. Amen? So, yun po mga kapatid. At yung sa offering mo, hindi yan ngayon lang. Bago ka pa pumunta dito, alam na yan ng Panginoon. Nag-usap na kayong dalawa ng Panginoon dyan. Amen? Hello. Tingnan mo, pag wala ka ring pandalang offering, di ba? Kayo rin lang naman ng Panginoon nag-usap din Panginoon, wala talaga akong pang-offering. Di ba? Kasi kung sa akin mo sinabi yun, hindi na kita patutuloy magsimba. Oy, baka kayo baka seryosohin yan. Ako'y nagbibiro lang, ha? Hindi naman ako diyan, hindi naman sa akin yan Amen? Ang masama nito,